Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang masaya at mapagpalang pagbati ngayon pong araw na ito ng Lunes. Ika-5 na po tayo sa buwan ng Enero. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side and of course sa ating production side at ang ating executive producer walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. Ang ating YouTube channel, sa inyong mga YouTube channel, i-type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa pamamagitan ng ating live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Yan naman ay sa pamamagitan ng suporta na kukuha natin mula sa mga transmitters ng United States Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Yan. At ngayon po ay, like I said, ngayon po ay araw ng Lunes, Enero 5, araw at oras dito sa Pilipinas. Pero bago tayo dumako sa kalipunan ng ating programa, gusto ko munang maipaalam sa inyo, doon sa mga hindi pa nakakalam, na pirmahan na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 National Budget ngayong umagang ito ng Lunes. Ito po ay nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos para ngayong taong ito. Ang ceremonial signing ng General Appropriations Act ay sinagawa sa Malacanang kasama ang ilang mga mambabatas sa Kongreso, meaning from the House of Representatives at mula sa Senate. Kasama dyan, of course, si Senate President Vicente Soto III, House Speaker Bogie D. III, at ilan pang mga mambabatas natin, sa pag-witness sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2026 General Appropriations Act. Ito pong General Appropriations Act o budget ng Pilipinas for 2026 ay inaasahan na mas matino, mas may mga safety nets at sinisigurong tutugon sa pangangailangan ng taong bayan at naka-align sa economic at social services agenda ng Administrasyong Marcos Jr. Yan. Pero sa edisyon dipong ito ay ating pong pag-uusapan itong mga ginagawa ng ating Migrant Workers Office sa Seoul, South Korea. At kung paano sila tumutulong sa mga kababayan nating OFWs, land-based man o sea-based, na nalalagay sa distress o nalalagay sa mga alanganing sitwasyon. Halimbawa, nakakasuhan ng employer dahil sa hindi pagtupad sa kontrata o di kaya naman ay nakukulong dahil sa iba't ibang mga dahilan o iba't ibang mga kaso. Paano ba ito tinutulungan ng ating mga Migrant Workers Office ng iba't ibang embahada, partikular sa South Korea? At ano ang mga tulong at assistance na ibinibigay sa mga kababayan nating in distress? At ilan nga ba ang mga kababayan natin ngayon sa South Korea na masasabing distress o nasa mga piitan o kulungan sa South Korea? Lahat pong yan ating pong pag-uusapan at ating pong hihimayin sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alright, kayo po ay sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa tulad po na nabanggit natin kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa ating Labor Attaché Migrant Workers Office ng Seoul, sa Philippine Embassy natin sa Seoul, South Korea, upang malaman ang mga hakbang na ginagawa ng ating mga MWO o yung mga migrant workers officers natin para dito sa ating mga kababayang nangangailangan ng kanilang tulong o assistance, particular yung mga in distress, yung mga kinakailangan ma-repatriate, yung pong ilan nating mga kababayan na nahaharap sa mga legal na kaso, at ano ba yung mga assistance nitong mga assistance na maaaring ibigay ng isang MWO para sa mga distress workers. At alamin na rin natin kung ilan ba o meron ba tayong mga kababayan, without naming specific names, kung ilan ba ang kasalukuyang nasa mga piitan sa South Korea. Nasa linya na po natin ngayon ng ating butihing Labor Attaché ng Migrant Workers Office mula po sa Seoul, South Korea. Walang iba kundi si Attorney Rosemary Duques. Attorney Duques, nice to hear you again. Nice to see you and hear you again. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Annyeonghaseyo, Mr. Ray Sampang. Natutuwa po ako na tayo ay muling magkakausap dito sa programang ito. Oo nga And po. good morning din po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa programang ito. Yes. It's indeed a pleasure to hear your voice and to see you again, Attorney Duques. Alam nyo kasi, sa mga hindi nakakaalam, makailang beses na rin naman natin nakakapanayam si Attorney Duques dito sa DMW. I think sa may tahanan ng OFW, nakasama na rin natin Yes, kayo, sir. Attorney Opo. Duques. Anyway, alright. It's indeed a pleasure to talk to you again. Alright. Attorney Duques, kaya po kami napatawag dahil gusto lang namin pong malaman ano ba ang importansya at nagagawa ng isang migrant workers officer para sa ating mga kababayang OFW na in distress, lalong-lalo na sa mga nahaharap sa mga legal na kaso. Ano po ang role ng MWO at paano po kayo nakakatulong sa kanila? Yes, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Migrant Workers Office po ay ang operating arm ng Department of Migrant Workers at ito po ay nakakalat sa buong mundo kung saan marami pong concentration ng ating mga overseas Filipino workers. At isa na nga po dito ang South Korea. Meron po tayong Migrant Workers Office dito sa South Korea. So sa mga serbisyo po na inyong tinatanong,
marami po tayo mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga overseas Filipino workers. Mhm. Ang maganda po rito, nasasakupan po ng MWO ay hindi lamang po documented, even undocumented Filipino workers. So, binibigyan po natin sila ng protection. Unang-una po ay ang labor service. So, dito po sa MWO ay nagkakaroon po tayo ng counseling sa ating mga OFWs na mayroong mga hinaharap na suliranin pagdating sa kanilang mga labor concerns. Mhm. So, pwede din po tayong mag-conciliate at mag-mediate between the OFW at ang kanilang employer para po ma-resolve kung anumang dispute meron sila. At in addition to that, very important din po na function ng MWO ay ang verification ng employment contract ng isang manggagawa. Mhm. Bakit po ito importante? Kasi kailangan pong makita ng ating representative o ng labor attaché kung ang kontrata ng isang OFW contains yung mga terms and conditions po in accordance with the DMW rules and regulation. Ibig sabihin, minimum or tama po ang kanilang sweldo. The terms and conditions ay maganda po. Meron silang libreng pagkain, food, or accommodation in accordance with the agreement between the worker and the employer. Ayun. At under the labor service din po, meron po tayong function to accredit foreign recruitment agency. Mhm. Ang ginagawa po natin, binibisita po natin yung mga company to see to it na ito po ay mga magagandang kumpanya, may kakayahan o kapasidad na mag-hire ng Filipino workers at the same time may kakayahang magsweldo ng tama at magbigay ng nararapat na benepisyo sa ating mga Filipino workers. So yan po yung under the labor service, no? Mhm. Then we go to legal service, which is more important po siguro, ano? Mhm. Ito po yung mga ibinibigay naman natin sa ating mga OFWs who are in distress. Sino po ba itong mga OFWs in distress na tinatawag natin? Sila po yung mga OFWs who are parties to a civil, criminal, labor, or other disputes at the host country. So, pwede pong sila ang nagrereklamo or pwede sila ang nirereklamo. Mhm. At wala po silang kakayahang kumuha ng sarili nilang abogado, orang bansa pong yon ay hindi nakakapag-provide ng lawyer. Katulad po sa atin, meron tayong mga public attorney's office, no? Mhm. Kung hindi po kaya ng respondent or ng accused, binibigyan po natin. So dito po sa Korea, meron din naman po silang court-appointed counsel. In the event na hindi po sila humihingi ng abogado sa atin, meron din po namang court-appointed counsel. So ano po ba? Mhm. Yes, sir? So parang meron silang public attorney's office, ano? Yes, Attorney, meron oo. po silang court-appointed counsel. Equivalent po sa ating PAW. Meron po sila noon. Mhm. Now, pero kung i-request po ng halimbawa distress OFW na makahingi rin ng counsel coming from the MWO or the Philippine Embassy, pwede rin po 'yon. Yes, sir. Meron po tayong ilang kaso na hinahawakan na meron po tayong kinuhang retainer or law firm na humahawak ng kanilang kaso. Mhm. So, doon po sa ating action fund ay pwede natin silang bigyan ng tulong para maka-avail po ng legal retainer. So, meron po tayong kinukuhang abogado from Korea. Siyempre, sila po yung expert at hindi naman tayo pwedeng mag-practice dito. Ano? So, may law firm po who will represent them during the investigation as well as during the trial of the case. Mhm. And of course, Attorney Duques, like you said, itong mga serbisyong ito ng MWO, yung pagbigay ng assistance, pagkuha ng legal services, sabi nyo nga po, this applies to both documented and undocumented. That's the same goes with the land-based and sea-based. When we say land-based, kasi yan yung mga, di ba, yung mga engineer, mga nurse, mga household workers, mga drivers, etc. Pag sea-based kasi, pinag-usapan na naman dito, mga seafarer.
This also Opo. applies to seafarers. Opo. I-define ko po yung overseas Filipino workers in distress, ano? Mhm. Sila po yung ating mga OFWs na nagtatrabaho na at nandito sa Korea at sila po ay whether land-based or sea-based, documented or undocumented ay Mhm. covered po ng ating action fund at pwedeng bigyan po natin ng kaukulang legal service. It covers land-based or sea-based po. Tama po kayo. Mm. And pag ito pong mga distress natin, particular yung mga distress natin na humingi ng tulong sa MWO at sa Philippine Embassy, lalo na yung mga nagbabiolate halimbawa ng mga kontrata at napapaalis o napapaalis ng mga employer sa kanilang mga pinagtatrabaho, no, sa kanilang mga tinitirahan. Saan po ito pumupunta? Meron tayong mga tinatawag na may mga anong tawag dito, may mga shelter tayo para sa kanila. Meron po tayong shelter dito sa ating Migrant Workers Office at ang maganda po dito sa Korea ay active po ang ating mga Filipino community rin po. Meron din po silang mga shelter, meron din po mga faith-based organization na tumatangkilik po or tumutulong sa ating mga kababayan na may mga problema. At meron din po mga accredited shelters dito sa Korea kung saan kung kailangan po ng madalian, aalis sila sa kanilang employer, ay pwede po naman natin kausapin yung mga shelter na yon at tutulungan po natin, pupuntahan po natin ang worker para po sila ay makausap and then we will accordingly refer them to a shelter kung hindi man po dito sa atin sa Migrant Workers Office. Ayun. And sa mga nakakulong sa mga piitan sa South Korea, nabibisita po ninyo ito, Attorney Duques ng ating mga MWOs? Yes, kasama po yan sa ating social and welfare services, sir. So, dito po sa social and welfare services, kasama po yan ng social counseling for workers who are in distress. Meron din, inaalam po din natin kung nasaan sila, welfare monitoring at jail visitation. Tama po kayo. Binibisita po namin ang ating mga kababayan na nandun po sa piitan dito sa South Korea. And of course, when we say jail visitation dito, pwede ba dito makiusap ang isang halimbawa in distress na OFW nakakulong na wag niyo sabihin sa mga kamag-anak ko o sa mga kaibigan ko, ito sinapit ko dito, ayoko silang mag-alala o kaya naman magsasabi sila ng mga personal needs nila. May mga ganun pong sitwasyon. Yeah, when we visit them po, inaalaw po naman tayo ng prison house to talk to them personally, talagang face-to-face po, nakakausap natin sila. Magkaharap po kami, nakakausap natin, kinukumusta po natin, tinatanong po natin kung ano ang kanilang immediate na pangangailangan. Like for example, sir, yung pagtawag po nila sa kanilang pamilya, it has to be officially authorized by the prison department. So may mga requirements po na isasubmit yung next of kin, relative, asawa, or magulang, para sila po ay ma-authorize na sila lang po ang pwedeng tumawag dito sa kanilang kamag-anak na nakakulong. At tayo po on our part, binibigyan po natin sila ng financial assistance. Hindi po pwede yung abutan ng pera. So may proseso po. So meron po silang bank account na ibibigay po yung prison house at doon po natin idideposito yung pera na gagamitin po nila sa kanilang immediate needs at pantawag din po sa kanilang miyembro ng pamilya. Talagang mahigpit pala, no, Atty. Duques, ang sistema sa South Korea. Pero sa inyo pong naging experience, kamusta ang pakikitungo ng mga South Korean authorities sa ating mga kababayan, lalo nang pagdating sa mga in distress, yung mga nakukulong din? Medyo humanitarian naman, medyo lenient naman ba silang matatawag sa mga kasong kinakaharap ng mga Pilipino? Yeah, base po sa ating pakikipag-usap sa ating mga kababayan na nandun sa piitan, maganda po ang kanilang kondisyon at nakapasok din po kami sa almost malapit doon sa kanilang kung saan sila nakakulong. Siyempre, bawal naman po doon sa loob, ano? Napakalinis po. And when we asked them, ilan kayo sa kwarto? Ang sabi niya, yung isa po ay 2 lamang sila, ibang lahi, same nature of case. And then,
They have the 3 meals provided. Mhm. And meron din po silang araw-araw na exercise in the morning. Oh. At ang maganda po, meron po silang psychosocial counseling and spiritual enrichment. So Mhm. kumbaga may nagpupunta rin po mga faith-based organization na inaalaw, parang Bible study or prayer group Mhm. once a month, na kung saan po sila ay nakakasali. So Wow. maayos po yung kanilang kalagayan. Mhm. I have visited thrice already sa isang prison house dito at nakikita kong maayos naman po. Ayun, okay. Now, halimbawa, malapit ng ika nga pakawalan o ma-set free ang isang distressed na OFW sa mga kulungan, or at least sabihin na natin kahit sinong distressed, land-based man o sea-based, at kinakailangan ng magpa-repatriate. Sagot din po ng DMW yung repatriation, kasama na yung Action Fund at saka yung Assistance to National Funds. Yes po, as long as we will evaluate po. Katulad po niyan, talagang in distress naman po siya. Mhm. Siyempre, hindi naman yan makakauwi at walang pamasahe. Sa ating action fund po naman, upon evaluation, ay meron po tayong kakulang financial assistance na naibibigay sa kanila. Ngayon po, initially, while the case is pending, nabigyan na po natin sila ng 200,000 won at Mhm. $200 Wow. po, Uy. Mhm. one-time payment. And then, pwede rin po natin silang ma-evaluate na while pending case, base po dun sa omnibus rules and regulation ng Action Fund, we can still provide more financial assistance to the detained worker or seafarer, kung Oo. yan po ay land-based or sea-based. At matanong ko lang din po, Attorney Duques, ini-inform nyo rin yung family na malapit nang umuwi yung kamag-anak ninyo, paghandaan nyo na ganitong araw siya uuwi, etc. etc. May ganun din po kayong reach out sa mga kamag-anak sa Pilipinas? Base po sa experience ko, bago rin po lang ako dito, no? Meron pong mga nakakulong na ayaw munang ipaalam sa kanilang miyembro ng pamilya yung kanilang condition dito. Mhm. So, but we see to it that we monitor them. Mhm. Tapos sir, yung sinasabi ninyo kung sila ay pauwi na, kung sila po ay nasentensyahan at ang proseso po ay for deportation sila, yan po ay hindi nalalaman. Mhm. So it's the Korean authorities po Mhm. ang may control kung po yan ay deportation proceedings. Oh, so okay. So sila lang po makakapagsabi, sila lang ang nakakaalam. Ano? Yes sir, At yes sir. Tama po kayo. binababa na lang po yung desisyon sa embassy, tama po ba? Apa. Okay. Alright. Pero matanong ko lang po, Attorney Duques, ilan ba sa ngayon ang Filipinos in distress natin na nasa pangangalaga ninyo ng MW at ng ating embahada? Maging kung may datos kayo, kung meron pa ba tayong mga Pilipino na nakakulong sa mga piitan sa South Korea? Yeah. Basa po dito sa aming records, I'm only speaking po para sa Migrant Workers Office, yung hinandle po namin. Mhm. Right now, we have 10, Mhm. 12 po dati ito, pero na-close na po yung dalawa, na-deport na po. So right now, meron po tayong 10. 10. Opo, Meaning, opo. So 10 meron nasa... po tayong 10 na nakakulong na minomonitor po natin. Mhm. Mhm. Ang maganda po dito sa Korea, kung sila po ay nagsaserve na ng sentence, so nalipat na po sila sa ibang kulungan, Mhm. they are allowed to work. Hmm? Meron po silang earnings to sustain their daily living, pero hindi lamang po yun pwedeng ipadala sa Pilipinas. Yan. So kung nagsaserve na siya ng sentence, bibigyan po sila ng trabaho Mhm. para sa kanilang daily subsistence, no? But para sa kanila lamang po yun. Hindi nila pwedeng ipadala, kumbaga remittance, sa loob lang ng kulungan nila magagamit. Yes, sir. Opo. Alright. Sige, so, Okay. so as of now we have 10. Ano po? We have 10 po na minomonitor natin. Ito po ay mga still pending Mhm. at na kasalukuyan po silang nakakulong Mhm. sa mga prison house dito po sa Korea. And those 10 that you mentioned, Attorney Duques, like you said, closely monitored and of course closely attended by the embassy at ng ating migrant workers officers.
Yes, sir. Meron po kaming jail visitation na tinatawag. So, hindi po kailangan mag-request ang pamilya. Obligasyon na po namin yon Yun. Mhm. na once na meron tayong nakakulong na kababayan, Mhm. we do visit them at least every other month kung hindi po kayang buwan-buwan. Kasi, syempre, kokonti lang po kami dito. Yes, yes. So, nilalagay din po namin sa scheduling yung aming Mm. pagbisita sa kanila. Ayun, yun din ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan na pamilya dito sa Pilipinas na Opo. limitado rin yung staff ng embassy at ng MWO to sabihin natin kung everyday na bibisitahin, ano? Opo, Attorney hindi po. Kasi Duques. hindi lamang po yan. May binibisita po tayong mga nasa ospital, di po Mhm, ba? mhm, So, may mga pinupuntahan pa rin po tayong mga company visits to mhm, check on their conditions. mhm. So, iba-iba po na klaseng visitation ang meron tayo. Okay. All right. Well, with that, Attorney Duques, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Pero baka meron pa ho kayong mga mahalagang impormasyon na nais pabatid sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at maging mga sumusubaybay po sa atin sa ating Facebook broadcast live at sa ating shortwave broadcast. Go ahead po, Attorney Duques. Meron lang po sana ako isang magandang balita para sa ating mga kababayan na nais magpunta sa Korea Mhm. at magtrabaho under the E9 visa. So lumabas na po yung kanilang 2026 minimum hourly wage rate. Ito po ay tumaas na. Uy, So 2% raise compared to 2025. So meron po silang 10,320 Korean won na increase for this year. So, maganda pong balita yan para sa kanila. okay. So, for a month, meron po silang around 2,156,880 Korean won na sweldo, equivalent to at least 89,870. Ulitin ko lang po ito Ulitin ko lang po, Attorney Duques, yung magandang Apo. balita. Tumaas ang sweldo nila. Pakiulit lang mo po, Attorney Duques, magandang balita yan eh. Yes, opo. Tumaas po ng 2% compared to 2025. So, ang kanila pong hourly wage rate ngayon ay 10,320 Korean won Mhm. or 2,156,880 per month Korean won. Mhm. Ang equivalent po sa peso niyan ay 89,870 minimum. So wala Minimum pa lang po yun. dyan yung overtime pay. Minimum Opo. lang yun, Attorney Duques. Po? Minimum lang po yun, yung 89,000 na yun. Yes, sir. Minimum po yon. So, wala pa po dyan yung overtime pay. Parang So, gusto- maganda-ganda po Oo, ang parang gusto ko sweldo ng ng, ating mga parang, kababayan dito sa South Korea. At maganda rin pong malaman na hindi po ito heavily loaded with welfare cases. uy, Karamihan po sa mga workers natin dito ay under the government-to-government arrangement program mhm. at kokonti lang po ang under the Philippine recruitment agencies. So when we say government to government, Attorney Duques, sigurado tayong safe yung kontrata nila at nabibigay yung tama nilang sweldo. Kung natatandaan po ninyo, nung in-interview nyo ako bago ako umalis, di ba, hawak ko po yung Government Placement Yes, Bureau. yes. Opo. Yun po yung ating mga workers under the Employment Permit System. Wow, Opo. wow. Okay, maraming salamat po. At siguradong na maraming mga kababayan tayo sa nagtatrabaho sa Korea under the government-to-government service system na makikinabang dyan po sa increase na yan. Ano po? At nakakasiguro naman tayo na matutupad yan. Anyway, maraming salamat po, Attorney Duques, sa oras ay pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating program. Napakahalaga po ng mga impormasyong na ibinahagi po nyo sa amin ngayong edisyong ito ng Global na Tayo. Gusto ko lang po idagdag, sir. Baka bago Sige ko naman, go ahead po. makalimutan. Go ahead po, Attorney Siyempre, Duques. Go ahead po. ang DMW po ay working under the one country team approach led by Her Excellency, our ambassador. Our ambassador is Ambassador Bernie Fernandez po. So siya po ang aming head of the post dito sa South Korea. Give our warmest regards to Ambassador and lahat po ng mga kasamahan ninyo sa MWO, sa DMW at sa
mga embassy officials and staff natin dyan. Maraming salamat po, Attorney Duques. And Maraming hopefully, salamat po Mr. Ray Sampang at maligayang bagong taon po muli sa inyong lahat. Thank you. sana po, Attorney, hindi ito ang last na makakausap namin kayo dito sa ating programa, Global na Tayo. Thank you very much. Always welcome po para matulungan din po ninyo kaming makapag-disseminate ng information sa ating mga kababayan dito sa South Korea. Thank you, sir. It's always a pleasure and an honor to have Attorney Duques in a program. Maraming salamat po at Happy New Year sa inyo. Okay. Happy New Year din po. Thank you and God bless. Thank you, and God bless too. Ayan po ang ating labor attaché ng Migrant Workers Office sa Seoul, South Korea, Attorney Rosemary Duque. Sana po nakatulong kami sa mga kababayan nating overseas Filipino workers at ang inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, dito sa mahalagang impormasyong na ipahatid namin sa inyo sa tulong na rin po ni Attorney Rosemary Duques. Tulad ng sabi ko, siya po ang ating labor attaché, Migrant Officers Office diyan po sa South Korea para po sa tulong na ibinibigay ng DMW, MWO at ng Philippine Embassy para po sa ating mga distressed overseas Filipino workers, land-based man o sea-based. Sabi nga ni Attorney Duques, yan man ay legally documented o undocumented, land-based or sea-based. Pag sinabi nating land-based, yan yung mga nagtatrabaho sa factory, sa opisina, mga engineer, mga teachers, etc. Yung sea-based, yan yung mga seafarers natin. Okay? Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, of course, kaya sa ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Pero bago tayo tuloy magpaalam, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Hanggang sa muli, hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!